Sa tulong ng social networking sites, marami na po ngayon ang nakakakilala kay Alfredo Salmos. Siya po yung OFW na nakuryente sa Saudi Arabia noon pang taong 2010. Dahil sa aksidente, matinding kapansanan ng kanyang natamo at kahit pa gusto niyang umuwi ng Pilipinas, hindi niya ito nagawa. Ito Pebrero, dumulog po siya sa on-call at sa paulit-ulit nating panawagan, sa wakas ay nabigyan na ng katuparan ng kanyang kahilingan na makauwi ng bansa. Pakinggan po natin ang kanyang kwento dito sa On-Call Helpline. Ika-7 ng Pebrero nang unang ipalabas sa On-Call ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating kababayang OFW na si Alfredo Salmos. Nalapnos ang kanyang balat sa halos buong katawan, nadikit na ang kanyang baba sa kanyang dibdib at di na siya makilala mula sa dating itsura. Si Alfredo isang technician sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa kagustuhan daw niyang kumita ng extra, pinasok niya ang paglilinis ng opisina. Pero sa di inaasahang pangyayari, na kuryente siya habang naglilinis noong October 2010. Ito, pera na to na-skin graft to Kaya labas ang buto niya, dito nag-layout talaga. Nasunog na yung mga damit. So dyan pumasok yung kuryente, tapos pumasok doon sa buong katawan mo. Hanggang saan lumabas? Ito, dito nagputukan sa tuhod ko. 27 araw na comatose si Alfredo at sa kanyang paggising, tanging mga kakilala at kaibigan sa Saudi ang naging sandalan niya. Pinuntahan ng on-call ang mga kaanak ni Alfredo sa Nueva Ecija upang ipagbigay alam sa kanila ang sinapit ni Alfredo. Sabi nga ni nanay, kahit isang tuka lang tayo, anak, umuwi ka dito. Hindi porke wala ka na pera, wala ka ng trabaho, hindi ka na uuwi, dito ka na lang. At least buhay ka. Umuwi ka na anak, kahit wala kang pera, mabubuhay tayo. Dahil dati naman tayo mahirap ang buhay. Umuwi ka dito kahit walang pera. Basta na lang makita ka namin na buhay sa'yo. Upang matugunan ang kondisyon ni Alfredo, inilapit ng on-call sa Overseas Workers Welfare Administration ang kanyang kaso. Lumagsa naman ang tulong at simpatsya ng ating mga kababayan sa pamagitan ng iba't ibang networking sites nang maipalabas ang video ni Alfredo na humihingi ng tulong. Kababayan ko, mga kababayan natin, humihingi mo sa ako ng tulong at basta paupira man lang sana ang leg ko para trabaho po ako muli. Ganun lang ilang. Tsaka makauwi na ako. Kasi ngayon, nahirapan na rin akong magsalita. Dati, normal pa. Ika-10 ng Mayo sa tulong ng OWA at ng GMA News, nadala si Salmos sa deportation area sa Saudi Arabia. Dito kinuhanan na siya ng fingerprint para sa kanyang nalalapit na pag-uwi. Maging si Vice President Jejomar Binay kinumpirma ang muling pagbabalik bansa ni Alfredo. Thanks to the Saudi Arabian government, they agreed to dispense or to waive the requirements necessary for his exit permit. So this we can assure you, anytime next week, he is coming back. At kahapon nga ika-22 ng Mayo, pasado 1:00 ng hapon, nagbalik-bayan na rin si Alfredo. Bakas man ang pagod sa kanyang mukha at sakay ng isang wheelchair, halatang nakahinga na ng maluwag si Alfredo. Sa kanyang pag-uwi, muli na namang mabubuo ang kanilang pamilya na mahabang panahon ang nagdarasal para sa kanyang pagbabalik. At kauday po niyan, kasama natin ngayon si Ms. Matet Capa. Siya po yung officer in charge ng Welfare and Services Department ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. At makakausap din natin sa linya si Ginang Epifania Colina, kapatid ni Alfredo Salmos. Unahin po muna natin si Ginang Epifania. Magandang hapon po sa inyo. Hello, magandang hapon po. Kumusta na ho si Alfredo ngayon? Sa kasalukuyan, nandito po kami sa PGS, sir. Sa PGH, oo. Kumusta? May initial results ba? Yung, ngayon lang yata siya talaga nasuri sa ospital? Ako, sa totoo lang po, umiikot ako. Ako naglalakad ng yung blue card niya. Iniiwan ko po siya sa taas. In-admit na po kasi siya, sir. Naka-admit na. So, para daw madaling, tama. Na. Ano naman ang reaksyon ng inyong pamilya sa pag-uwi niya? Nag-aantay po sila, sir. Kaya lang hindi pa po nga pwede dahil in-admit na siya. Uumpisa na yata yung pag-opera sa kanya, sir. Operahan siya. Epifania, si Connie ito, no? Gusto lang din namin siyempreng malaman dahil nakapagpahayag si Vice President Jejomar Binay na bibigay lahat ng tulong ng gobyerno para kay Mr. Salmos, kay Alfredo, no? Ano-ano nga ba yun at paano ba nakikipag-ugnayan sa inyo ngayon ang gobyerno ukol dun sa mga sinasabing tulong na yan? Yung unang-una po sa pagpapagamot kay Kuya Ma, isasagutin po nila Madam Cynthia Villar. Okay. With attorney ko Pimentel, saka
Pati po si Sir Binay, meron din siyang pangako sa kuya ko po, sa amin po. So may nakikita ka naman. Ngayon ba yung pagpapa-hospital niya dyan sa PGH, sagot na yan ng gobyerno? Madam Villar po. Ah, okay. So ito ay tuloy-tuloy na. Hopefully, ano, yan ang hiniling daw ni Alfredo, no, na talagang mapagamot siya. Yan yung una nating narinig na nasambit nga ni Alfredo ayon sa mga balita. Tama nga ba yon? Opo, ma'am. Anong, nakausap po na ba si Alfredo at ano raw ang mga balak niya sa mga susunod na araw? Pinakamahalaga siyempre yung gumaling muna siya, pero nabanggit ba niya sa'yo, Epifania, kung ano yung mga balak niya ngayon nakauwi na siya? Marami po, sir. Kaya lang po sa ngayon po talaga inuuna po namin yung kasi hirap siya magsalita, sir. Step by step kasi yung gagawin, hindi totally buong operahan siya. At yung baba po niya na nakadikit sa knee. Saka yung ilong po niya kasi hirap siyang huminga, sir. Yun po yung unani. Alright. Maraming salamat sa iyo, Ginang Epifania Colina, para sa iyong oras at ikamusta mo na lamang kami kay Alfredo. Okay po. Thank you, ma'am. Salamat po. Samantala ngayon, kasama naman natin si Miss Matet ng OWA. Miss Matet, congrats ha. Well, talagang job well done. Ika nga dahil napauwi na yung ating kababayan na matagal nang nananawagan. What did it take, Miss Matet? Gaano ba kahirap itong dinaanan natin? Sa totoo lang po, medyo konting abala sa pagpapauwi sa kanya dahil nga doon sa nasangkotang aksidente ng kanyang sasakyan. Pero as early as June po last year, meron na po siyang ticket. So, naayos na po ang kanyang pagpapauwi sana. Pero salamat nga sa Diyos. Gaya po nung nasabi ko, dahil sa kaso, ay alam niyo naman po ang batas sa Saudi Arabia, kung meron pang kaso at hindi pa natatapos, ay hindi siya mai-issuehan ng exit visa. Pero ma'am, alam niyo, ang maganda kasi dun sa nangyari, dahil kumalat siya no, sa balita, dito sa atin sa on-call, tapos nagkaroon pa ng chance sa mga networking sites, napabilis tingin ko kasi nakita mismo, di ba, nailapit natin yung itsura nung ating inilalapit na kababayan. Totoo po yun. Malaki pong tulong ng ating mga kababayan na tumulong din sa pagpapauwi at yung nakita doon sa Facebook, sa internet, ay marami po talaga ang naawa at nagbigay ng initially, nung ginawa ho natin na gusto natin sanang i-apela doon sa Jeddah po yung kaso, hindi ho natin nabigyan sila ng itsura, yung picture ni Mr. Salmos, o alam na ho nila? Alam po nila, kaya lang po ang batas doon na kung meron pang kaso, kailangan tapusin muna bago mag-issue ng travel From exit. here on, mahabang gamutan po yung daraanan ni Ginoong Salmos. Pero maliban po dun sa tulong medikal, ano po pong maaasahan ng kanyang pamilya na tulong mula sa OWA? Opo. Pero po doon sa 100,000 na sinabi na manggagaling sa OWA para sa kanyang disability assistance, meron pa po tayong pwedeng ibigay na 10,000 para sa livelihood assistance naman. Pero para naman makapanimula siya, meron siyang maumpisahan habang nandito na siya. So, ibig sabihin yan? Linawin ko lang, partner, follow-up lang. Ito hong benepisyong ito, hindi lang ito kay Ginoong Salmos, but for, similarly situated OWA members. Sakaling mangyari sa kanila to, ganun din ang benepisyo matatanggap nila. Sa lahat po na miyembro ng OWA, ito rin po ang kanilang matatanggap sa OWA. Ako naman paglilinaw, yung 100,000, one time yan. Bigayan. Hindi naman yan, hindi yan, baka i-stagger pa. Installment. One time po. One time plus yung 10,000. Galing sa OWA yan. Pero may mga iba pang nagpe-pledge din ng tulong dahil mahaba ang gamutan talaga. Alam naman natin yung grafting na yung para dun sa pag-aayos ng kanyang nasunog. Anyway, happy ending. Happy ending talaga. At least kasama na niya dahil, yung pamilya. at nakauwi na siya. Ito po ang maganda kasi nakasama niya na yung pamilya niya. Ay, oo nga pala, gusto ko rin munang batiin din ang DFA, dahil parati natin sila kinukulit, katuwang din ng OWA. Kaya maraming salamat po mula sa on-call dahil isa tayo sa mga And of course, nangulit. lahat ng private individuals tumulong para mapauwi siya. Maraming salamat kay Miss Matet Capa ng OWA. Thank you very much po.